dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Basahin mo yung pinakahuli niya message. Hindi yan turo. Unfair yan sa totoong iglesia sa Diyos. Mukhang MCGI to. MCGI talaga yan. Walang alam eh. Sabi niya, sa binagit niya iglesia ng Diyos. Ating iparinig ang sinabi ni Alfie Angeles patungkol sa MCGI. Ang MCGI kasi, walang alam ang mga yan. Hanga lang sila kay Eliseo Soriano. Pakinggan natin si Alfie Angeles. Anong sinabi ni Alfie Angeles patungkol dito sa kanila? Biktima ni Eli Soriano pala to. Biktima ni Eli Soriano to. Tingnan niyo anong sabi ni Alfie Angeles dyan. Ang INC, mga walang alam mong mga yan. Wait lang ha. Ano nangyari dito? INC, MCGI. MCGI pala. Wala yung aking mga file. Sabi ni Soriano, mga ADD member, mga walang alam ang mga yan. Wait lang ha. Parinig ko muna kasi hindi ako naka-share audio baka hindi nyo marinig, Parinig natin sa lahat ng mga nanonood ko ano ang sinabi ni Alfie Angeles. Ito. Yan, sabi ni, ito talaga, member talaga to ng dating daan. Ano sabi niya? So yun. Saka ang dating daan kasi, brother, aakala nila, pag sila yung mga miyembro nila, pag nagsalita, akala nila, alam na nila yung buong katotohanan. Anong banal na halik? Anong banal na halik? Ganun sila magtanong Tanongin mo miyembro, alam ba niya yung banal na halik? Saan niya nakatira ang Diyos bago lalangan ng langit at lupa? Kahit yung mga miyembro nga hindi alam Ewan ko si Josie kung alam niya na yung turo sa Mahilig sila magpakita na akala nila ang galing-galing nila. Ganon. Pero walang alam yung brother. Ginagarantiyahan ko sa iyo. Ganon. Impress lang sila kay Mr. Soriano. Ano daw? Mga walang alam ang mga yan. Kaya pag bumana, talagang walang alam. Pabanat-banat, wala namang alam Ano sabi niya dito? Sino ba dapat masusunod kung paano kayo sasamba sa Diyos? Kayo ba o ang Diyos? Ligaw na ligaw kayo. Tapos mag-claim kayo, unfair yan sa totoong iglesia sa Diyos. Kami ang iglesia ng Diyos, tanggapin niyo ba yan o hindi? Tingnan niyo ito, nagkiklaim na na dating daan, na sila daw iglesia ng Diyos. Tanungin mo sila saan nyo nilibing ang mga apostol na sila pinatay ng mga kalaban? Saan nyo nilibing? Hindi makasagot ang mga yan Sino tumanggap kay Eli Soriano sa iglesia ng Diyos? Nung si Soriano namatay, ba't nyo nilibing? Tapos yung mga apostol, pagtanungin kayo, saan nyo nilibing si Apostol Juan? Hindi makasagot. Saan nyo nilibing si Apostol Pablo? Saan nyo nilibing si Apostol Mateo? Saan nyo nilibing si San Lucas? Saan nyo nilibing si Apostol Juan? Saan nyo nilibing si Apostol Tomas? Ni isa wala masagot ang MCGI dyan. Kung talagang nasa totoo kayo, dapat nasa inyo yung mga apostol. Dapat nasa inyo ang mga labi ng mga apostol. Ito. Nung panahong ginagawang libro ang Biblia, anong nagawa nyo? Alam mo, tinanong ko yung MCGI sa kapitbahay namin sa Cebu. Tinanong ko siya, nung panahong ginagawang libro ang Biblia, kasi dati yung mga aklat kasi hiwa-hiwala yan, naka-scroll Ngayon, nasa libro na. Nung ginawang libro ang Biblia, ano ang nai-contribute ng Iglesia ng Diyos na sinabi mo na kinahaniban mo? Hindi nakasagot yung MCGI.
Lahat ng MCG tinanong ko niyan. Maging si Diwacho hindi makasagot yan. Anong na-contribute ninyo, bro? Anong nagawa ninyo? Kayo ba nag-compile? Kayo ba ang pumili ng bakit ang Testament 27 books lang? Kayo ba ang pumili ng mga Old Testament na aklat? Ito yung Old Testament kasi marami kasing mga apocryphal books eh. Oh, anong ginawa nyo? Kayo ba nag-translate? Kayo ba naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verse? Anong ginawa ninyo? O baka sumulpot lang kayo ng ginawa ng libro? Oh. Baka yun ang nangyari. Sabi nila, ikalawang Korinto 1:1, iglesia ng Diyos. Tanong, kailan kayo umanib sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto? O ngayon, kilala nyo ba kung sino ang bishop ngayon sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto? Di nila alam. Nang iniwan ni Eli Soriano si Nicolas Antiporda Perez kasi pumalit si Levita Gugulan, pumunta ba siya ng Korinto para umanib sa iglesia ng Diyos? Wala. Pumunta ba siya sa Efeso, sa Tesalonica, sa Galacia para umanib sa iglesia ng Diyos? Wala. Sabi nung isang MCGI, wala na roon ang iglesia ng Diyos eh. Saan? Sa Korinto wala na? Oh, sa Galacia wala na rin. Sa Efeso wala na rin. Sa Pilipos wala na rin. Sa Tesalonica wala na rin. Ibig sabihin lahat ng chapter nila nabura sa mundo. Ang tindi naman ng nito. So, kung nabura sa mga lugar na yon ng iglesia ng Diyos, paano kayo umanib? Sabi nila, unang 1:1-3. Ba, ginawang superbook ang Bible, papasok sa Biblia pa. Ang tindi ng hallucination nyo. Huwag kayong ganyan. Tanggapin nyo man o hindi. Sabi nga ng pasugo ni Manalo I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, can be traced back to the 1st century. Oh, baka ito, i-deny mo ito Parinig natin ito Bago ko bigay kay Mary Jane Perez. Ano ang sinabi ni Eli Soriano kailan na itatag ang Iglesia Katolika? O, ate, parinig Kailan ba itinayo ang Iglesia Katolika? Eto. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Kailan daw? Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika? 2,000 years ago. Ayan tanong, kailan naman nagtatag si Kristo ng Iglesia? Eto, pakinggan nyo, Soriano. We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? Ang true church nag-exist 2,000 years ago. Ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago, marami bang branches of Christianity? Wala Ate Pakita, binanatan mo ko, lagot ka ngayon. Bahaw lahat ng mga argumento mo ngayon, ba't mo ko binanatan Ate Pakita meron way back 2,000 years ago. Sabi ni Eli Soriano, ang Katoliko nagsimula, alam nyo dito may kontrahan ng MCGI May nagsasabi, ang Katoliko doon nagsimula 3rd century. 3rd century? Sabi ni Soriano, hindi pa ako kilala kung sino natayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako tao niyan. 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago, 3rd century. Ba naman kayo? Ating pakita Ate Pakita ano ba ang way back 2,000 years ago? Marami bang branches of Christianity? Ito, Ate Pakita natin sa screen. Ano sabi dito? Ayan.
For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Kailan daw nagsimula ang Katoliko? Sabi ni Eli Soriano, 2,000 years ago. Kailan nagsimula ang tunay na iglesia daw? 2,000 years ago. Sabi niya, who are we? Ating balikan. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? Oh. Who are we? Yang tanong, sila ba ang tunay na iglesia? Oh, magandang itanong natin yan kay Eli Soriano. Eli Soriano, kayo ba ang tunay na iglesia? Sabi ni Soriano, pakinggan mo. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. Oh? We are believers of that church. Kami nananampalataya sa iglesyang yan. We are imitators of the true church. Nangungopia lang pala. Nangungopia. We are imitators of the true church. Pirata? Namirata lang, Brother Angel. Namirata. Hoy! Si Soriano ang nagsabi niyan, hindi ako ha. Ang ganda ng pagkasabi niya. Imitator. Balikan at ating balikan. We are imitators of the true church. So, pakinggan nyo ha. Sabi niya, we are imitators of the true church. We are not the true church. Pakinggan nyo. Imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ. The original church that was established by our Lord Jesus Christ. Preached by the apostles. Preached by the apostles. And their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. Ano daw? And their preaching and their news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Ano yun? Lumipad? Tapos kinausap si Eli. Ano yun? Lumipad? Mula Corinto, bigla lumipad sa Pilipinas? Ano yun? Walang tao pala. Walang tao naglagay. Biblia lang ang walang nagdala daw. Nagbit-bit. Have reached the Philippines, our country, by the Bible. Titira-tira ka ngayon? Ano sabi ni Soriano? So we believe in that true church. We are not the true church. We are not the true church. Tuloy. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. We may be, narinig mo? We may be made God. Umalis ka na dyan, watcher. Lumayas ka na. Maybe. God may be made us a part of His church. Maybe. But we are not the true church. Yan ang sabi ni Soriano. Tapos nandyan ka. Kami ang may karapatan mag-claim yan. Bakit? Lahat ng kasaysayan alam yan at nibalikan ito. Itong sinasabi dito. All Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Figure ka talaga. May nag-comment bro, yung idol ni Bro Junri, si Rogelio. Ito, taga-ano natin, sabi niya, sabi ni Best 2,000 years ago, kay Kristo, sabi niya, no? Hindi Romano-Katoliko, sabi niya gano'n. O sige. Hindi daw Romano-Katoliko. Ano ang binild ni Jesus Christ sa panahon ngayon? Nasaan na yun? Mali. Brother Angel, mali. Hindi siya pwede mag-interpret sa video na yon. Bakit? Sa Osamis nangyari yung tanungan na yun eh. Ang nagtanong nun, si Melvin Ocampos. Si Melvin Ocampos ng Catholic Faith Defender Osamis
City Chapter ang nagtanong nun. 3 kaming pumunta niyan. Doon yan iniheld sa Elizabeth Pharmacy, 2nd floor. Doon yan iniheld. Merkulis yun ng gabi, alas 7 nagsimula, natapos ng mga alas 9. Ngayon, ano nangyari doon? Ang umakyat doon, si Melvin Ocampos, ako, at si Tammy Manlunas. Dalawa lang kami ni Melvin na binigyan ng Bible kasi kami lang dalawa ang nagtanong. Si Tammy Manlunas kasi nagsusuri lang. Ang nagsusuri ay wala siyang libreng Biblia. Ang bibigyan ng Biblia, yun lamang magtatanong. Ngayon, ang tanong ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church o Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. At ang dulo nun, sabi ni Eli Soriano, ngayon, sino ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Sabi niya, hindi daw Roman Catholic Church. Si Melvin Ocampos ang nagtanong nun. Kami magkatabi hanapin mo yung original video niya, magkatabi kami sa lamesa. Nakaharap sa amin yung camera. Oh, 3 kami niyan. Ako, Melvin Ocampos, at saka si Tammy Manlunas. Yung cellphone nga namin na recorder, binawi pa nga ni Gillier eh. Sinong Gillier? Yung assistant ng kanilang manggagawa doon. Binawi. Kaya yung kamay niya, ano bang Tagalog kinumot? Yung ginanyan ko yung kamot, yung kamay niya. Piniga ko yung kamay ni Gillier. Kasi kukunin yung recorder namin, piniga ko yung kamay ni Gillier. Nagalit ako eh. Bastos ka eh. Nagre-record kami, tapos kukunin mo yung recorder namin. Yung kamay niya, piniga ko sa harap ng lamesa. Yung magagawa nila, pinagalitan siya. Sabi ng magagawa, hayaan mo na lang kasi. Yung nangyari, ang tanong, kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang tanong ni Melvin Ocampos. Ang sagot ni Eli Soriano, sino ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala. Sabi ni Rogelio, si Constantine daw nag-ano. Patunayan mo sa akin, si Constantine nagtatag 2,000 years ago. Walang alam si Rogelio eh. Sabi nga, si Constantine daw. Sabi ni El Soriano, ang Iglesia Katolika tinatag 2,000 years ago. Patunayan mo sa akin na 2,000 years ago natatag na si Constantine ng Iglesia. Patutunayan ko sa iyo, way back 2,000 years ago, hindi pa napapanganak yung nanay niya. Mga MCGI, talagang wala kayong mga alam. Bulag-bulagan kayo. Tingnan nyo ano sinasabi ng referensya, pakita natin. Oh. Groyer's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ano yung Katoliko? Catholic Church? Ano yung Katoliko? Ha? Sabi ni Soriano, Catholic. Di naman sinabi Roman Catholic eh. Ating basahin ko. Catholic Church, from Greek Catholicos Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Tapos sasabihin mo, ang Katoliko, hindi yan ang Romano Katoliko. Ngek, ngek, ngek. Ano daw? Catholic Church, founded by Christ, hence often called Roman Catholic. Tapos sabihin mo, hindi. Oh, yan ang problema. So, hindi sila ang tunay na iglesia. Kaya kayo, mga MCJ, huwag mo tigas ang ulo. Lumayas na kayo dyan. Okay? Sabi, last na lang sa kanila, may 3 rito yata no, sa ibang sekta. Sige, isa na lang ang tanong namin, paki-message nyo na lang. Kung sino yung, kung di si Jesus ang
ang founder ng Roman Catholic Church. Pakisabi kung sino at tapos bigyan mo kami ng ng kahit anong kasaysayan na kung sino talaga ang founder. Ito na lang. Maganda history books ipakita nyo kung sino talaga. Magandang maghamon tayo ng debate ganito. Ito ha. Kasi kami marami na kaming beses nagpatunay ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay siyang iglesia ng Diyos ayon sa Biblia at mga referensya. Kayo kaya magpatunay. Patunayan nyo na yung iglesyang kinaaniban nyo ay ang iglesyang tinatag ni Kristo. Magkipagdebate kayo sa akin at ating i-trace back ang history ng iglesia ninyo. Ha? Ang history ng iglesia ninyo ang ating i-trace. Kung lalaban ba kayo ng tracing back the history of your church? Halimbawa, pinagtatanggol niya si Roelio, pinagtatanggol si Bes, mukhang MCGI din si Roelio. Ito, halimbawa, ganito. Ang inyong MCGI, halimbawa MCGI. Ang inyong ngayong punong tagapamahala, Daniel Rason. So, before ni Daniel Rason, sino? Eli Soriano. Before ni Eli Soriano, sino? Halimbawa, ating pagbigyan. Si Nicolas Antiporda Perez. Sige. Before Nicolas Perez, sino? May tuturo pa kaya yan? Ha? May tuturo pa kaya yan? Kung sino ang lalaban? Hinahamon ko yung mga MCGI na nanonood dyan. Patunayan yung iglesia nyo, yan ang iglesyang nagsimula sa Jerusalem. Tunayan nyo ha? Paatras tayo, paatras. Ako, kaya ko patunayan doon ako sa doon ako sa apostolic sa session Pero this time, kayo magpatunay, kayo ang affirmative, negative ako. Patunayan nyo na ang iglesia ng Diyos sa Biblia ay ang iglesia kinaaniban nyo. Para mag-trace back tayo. Ngayon, Daniel Rason. Before, Eli Soriano. Before, sabihin natin, Nicolas Perez. Before, sino? Sinisiguro ko, tamimin ang mga yan. Ha? Tamimin ang mga yan. Bakit? Dahil hindi na makasagot yan. Sige, The Watcher, hinahamon kita, ilagay mo sa screen ngayon. Before si Nicolas Perez, sino ang punong tagapamahala ng iglesyang kinaaniban mo? Sige. Before ni Nicolas Perez ibigay mo sa akin. I-comment mo sa comment section. Sino ang punong tagapamahala ng iglesyang kinaaniban mo before na italaga si Nicolas Perez? Sige. Abangan nyo yung niya yung comment niya Gusto ko kadebate na babasa diretso sa yun na nga. Bro, before ni Nicolas Perez, sino ang punong tagapamahala ng iglesyang kinaaniban mo? Ibigay mo yung pangalan, dami mong daldal Ati mo na ibigay kay Mary Jane Perez habang aabangan ko kung ibibigay ba ni The Watcher 88 sa comment section ang pangalan kung sino ang punong tagapamahala ng iglesyang kinaaniban niya before na italaga si Nicolas Perez. Sige, ating abangan niya kung magbibigay ba ng pangalan to. Pag nagbigay siya ng pangalan, halimbawa, kanya ibigay ng pangalan, Teofilo Ora. Halimbawa, ibigay ng pangalan, Teofilo Ora. Before Teofilo Ora, sino ang punong tagapamahala ng iglesyang kinaaniban mo? Hindi ko bibigay mo ng pangalan. Kasi, pagkatapos si Teofilo Ora, isa lang ang kasunod niyan. Sino? Felix Manalo. Bakit? Kasi si Teofilo Ora at si Januario Ponce tumiwalag sa iglesyang tatag ni Felix Manalo kasi hindi nakuha pagka-ministro. At sa kanilang iglesyang tinatag, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, doon umanib si Nicolas Perez. Kaya hindi mo bibigay mo ng pangalan to. Sige.
Sige, para matris talaga kung kayo mo talaga ang tunay na iglesia. Aral, kopya-kopya lang aral eh. Sabi ni Eli Soriano, dati ang Pope, ang Vicarius Filii. Ngayon, binawi na niya. Bakit? Sabi niya, yun kasi yung tinuro sa akin ng aking mentor, si Nicolas Perez. Sa madaling salita, pag-aral ang batayan, kopya-kopyahan na lang kayo. Kopya kayo sa iglesia ng Diyos Seventh Day na si Kristo doon, namatay daw Merkules. Kopya-kopyahan na lang kayo. Ha? Mga aral nyo, kopya-kopya lang. Hindi kami to na iglesia, umanib lang kami dyan. Hoy, nauna pa nga yung sisinyo nagsabi niyan. Meron kaming pasugo na sinabi yan, hindi pa wala pang 1870 yung pasuko nyo, sinabi nila, hindi kami ang tunay na iglesia ni Kristo, umanib lang kami. Kinopya nyo yan. Kaya kung aral ang batsihan mo, ay kopya-kopyahan na lang. Hindi matitrace yung iglesia kung sa aral ka babatay. Kasi pagka Diyos, nauna kami magturo niyan. Diyos ang Ama, nauna kami magturo niyan. Tagapagligtas si Kristo, nauna kaming magturo niyan. Yung aral, naku, kopya-kopyahan na lang. Mas maganda, ating i-trace back yung inyong history. Ngayon, Daniel Rason, before Eli Soriano, before Nicolas Perez, before, sino? Bigay yung pangalan. Hindi nang bibigay ng pangalan yan, dami na lang daldal.